Sa pagpapatuloy ng peace talks ng gobyerno at CPP-NDF sa Rome, Italy, hiniling ng NDF na isama sa usapan ang ilang umano'y paglabag ng militar. Malabo raw ang pangmatagalan at permanenteng bilateral ceasefire kung hindi matutuldukan ang mga anilay paglabag. Ang mainit na balita hatid ni Rafi Tima. Sa pangalawang araw ng ikatlong usapang pangkapayapaan dito sa Roma, hindi binitawan ng NDFP ang isyu ng umano'y paglabag ng pamahalaan sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Bagamat wala sa agenda, hiniling ng NDF na isama sa usapan ng isyu matapos magsumiti ang grupong karapatan ng makapal na lista ng anilay paglabag ng militar sa CARIL at sa unilateral ceasefire. We will go over the list that's submitted by karapatan. And we will really conduct serious investigation on these allegations. Bukod sa hindi pa rin pagpapalaya sa mga natitirang political prisoners, may mga harassment umanong ginagawa ang militar sa mga kilalang baluarte ng NPA. Pumapasok yung mga AP units at nagte-threaten sa masa. Tapos sasabihin kung ayaw nyo support sa amin, kayo ay suspected na NPA. So, nandyan ang threat, tapos pinapasok ng ganyan, pati yung war on drugs, ginagamit na against the masa at saka yung suspected nila na revolutionaries. Hanggat hindi umano tumitigil ang mga paglabag na ito, mahirap pag-usapan ang pagkakaroon ng mas matagal at permanenteng bilateral ceasefire. Sa gitna ng mainit na usapin sa CARIL, may panukala naman umano ang pamahalaan para maipatupad na ngayon pa lang ang mga mapagkakasunduan sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER kahit wala pang final peace agreement. We will probably look at how we help the people on the ground improving their lives by socio-economic projects. And so we are copying a little bit the template with the Bangsamoro, and that while negotiations are ongoing, we'd like to improve the lives of people there. Pwede pagka talagang makita namin na nakakatulong o makakatulong sa masa. Pero maingat din kami sa pagtingin at gusto namin maikuha yung karanasan ng MILF kung ano yung experience doon. Ngayong araw, inaasahang mapipirmahan naman ang isang supplemental agreement sa Joint Monitoring Committee para mabantayan ang implementasyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Mula dito sa Roma, Rafi Tima, GMA News.